Hello po mga kapatid, magandang araw po sa inyo. Nandito po ulit ako, mag-share po ulit ako ng salita ng ating Diyos. Nandito pa rin tayo mga kapatid sa Levitico. Pero kagaya ng ating ginagawa mga kapatid, tayo po ay mananalangin muna. Samahan niyo po ako. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon na naman po Lord na pinagkaloob mo sa amin na kami makarinig, makapagbasa at makapag-aral ng iyong mga salita. Lord, salamat po Lord. Salamat po Lord. Salamat Jesus. Salamat Holy Spirit. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan o Lord at maitatak namin ang iyong mga salita sa kailaliman ng aming mga puso. Samahan mo po ako, turuan at gabayan o Diyos upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig o Diyos. Salamat po. Salamat po. Lord, inaangkin na namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila o Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid. Diyan po sa bago sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan mga kapatid na mag-subscribe po kayo. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click niyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Nandito na po tayo sa chapter 22 ng Levitico mga kapatid. At ito ay may pamagat na paggalang sa mga bagay na inihandog. Mag-umpisa na po tayo. Chapter 22 verse 1. Sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na dapat nilang igalang ang mga bagay na inilaan sa akin ng mga Israelita upang hindi malapastangan ang aking pangalan. Dapat ingatan daw mga kapatid, no? Sabi dito, igalang at ingatan nila ang mga bagay na inilaan sa akin ng mga Israelita upang hindi malapastanganan ang aking pangalan. Ako si Yahweh. Sabihin mo nga hindi na sabi dito, makakapaglingkod pang muli sa aking harapan ang sinumang sa kanyang lahi na lalapit doon ng marumi ayon sa tuntunin. May bisa ang tuntunin ito sa buong panahon ng inyong lahi. Ako si Yahweh, no? Mga kapatid, pagka nilapastangan, hindi na yun. Hindi ka na sabi dito, makakalapit. Sabi ng ating Diyos, sino man sa kanyang lahi na lalapit doon ng marumi. Mga kapatid, sabi ng ating Diyos, ayon sa tuntunin, may bisa ang tuntunin ito sa buong panahon ng inyong lahi. Ako si Yahweh, dahil yun ang ating Diyos. Mga kapatid, at yun ang kanyang tuntunin na dapat sundin. Kaya talagang yun ay may bisa habang panahon mga kapatid. Ang sino man sa angkan ni Aaron na may sakit sa balat na parang ketong o kaya'y may tulo, sabi, at hindi dapat kumain ng anumang bagay. Sabi dito, pagka may sakit, may ketong, sakit sa balat mga kapatid o anumang karamdaman, sabi ng ating Diyos, hindi dapat kumain ng anumang bagay na banal hanggang hindi siya gumagaling. Sino mga makahawak ng bagay na naging marumi dahil sa bangkay o dahil sa lalaking sabi dito nilabasan ng sariling binhi sa mga hayop o taong itinuturing na marumi ay ituturing na marumi hanggang kinagabihan. Hindi siya makakakain ng pagkaing banal hanggang siya sabi dito hanggang hindi siya nakakaligo. Hindi makakakain mga kapatid ng pagkaing banal mga kapatid, ano? Sabi dito dahil kung ikaw ay marumi, kailangan mong maligo, maglinis mga kapatid. Sabi dito, paglubog ng araw, ituturing na siyang malinis at makakakain na ng pagkaing banal na inilaan sa kanya. Ang mga pari ay hindi rin maaaring kumain ng karne ng hayop na namatay o pinatay ng kapwa hayop sapagkat iyon ang
makakapagparumi sa kanila. Ako, si Yahweh. Yan ang sabi ng ating Diyos. Yung mga pari, hindi pwedeng kumain ng namatay o pinatay ng hayop din, mga kapatid. Hindi makakakain ng mga pari nun. Dapat sundin ng mga pari ang mga tuntuning ito, kung hindi, magkakasala sila at mamamatay, sabi ng ating Diyos. Ulitin ko lang ang verse 9. Dapat sundin ng mga pari ang mga tuntuning ito, kung hindi, magkakasala sila at mamamatay. Ako si Yahweh, inilaan ko sila para sa akin. Hindi makakakain ng anumang bagay na banal ang hindi ninyo kalahi, sabi sa verse 10. Hindi maaaring kumain nito ang mga nanunuluyan sa pari o bayarang manggagawa, ngunit ang aliping binili niya o ipinanganak sa kanyang tahanan ay maaaring kumain niyon. Hindi rin maaaring kumain nito ang babaeng anak ng pari kung nag-asawa siya ng hindi pari. Ngunit kung siya ay balo o hiniwalayan ng asawa ng walang anak at umuwi sa kanyang ama, makakakain na siya ng pagkain ng kanyang ama. Hindi dapat kumain ng pagkain banal ang hindi kabilang sa pamilya ng pari. Verse 14, kung ang sino mang hindi pari ay makakakain ito, sabi ng ating Diyos. Ulitin ko lang, verse 14, kung ang sino mang hindi pari ay makakain nito ng di sinasadya, babayaran niya at may patong pang 5 parte ng halaga ng kanyang kinain. Dapat ingatang mabuti ang mga pari ang mga banal na bagay na inihandog ng mga Israelita para kay Yahweh. Huwag nila itong ipapakain sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan, sapagkat kapag kumain sila nito, sila lumalabag sa tuntunin at pananagutan nila iyon. Ako si Yahweh, ginawa kong sagrado ang mga iyon. Verse 17, sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak at sa lahat ng Israelita, kung may Israelita o dayuhang magdadala ng handog na susunugin bilang pagtupad sa, sabi dito, panata o kusang loob na handog, ang dadalhin niya ay toro, lalaking tupa o kambing na walang kapintasan, upang ito ay maging kalugod-lugod. Huwag kayong maghahandog ng anumang bagay na may kapintasan, sapagkat hindi iyon kalugod-lugod. Kailangan ding walang kapintasan ng baka, tupa o kambing na dadalhin bilang handog pangkapayapaan. Sabi dito, ito man ay pagtupad sa panata o kusang loob. Sabi sa verse 22, huwag kayong magdadala sa altar ng baka, tupa o kambing na bulag, pilay, may galis at sabi dito, kati o may anumang kapansanan bilang handog na susunugin. Hindi dapat magdala ng anumang klaseng hayop, mga kapatid, na may kapintasan. Ang alinmang toro o tupang tabingi ang katawan o bansot ay madadala bilang kusang loob na handog, ngunit hindi may handog bilang pagtupad sa panata, mga kapatid. Hindi may handog bilang pagtupad sa panata. Huwag kayong maghahandog ng hayop na kinapon o may kapansanan ang itlog. Hindi ito dapat pahintulutan sa inyong lupain. Basta anuman ang kapintasan ng hayop na ihahandog, mga kapatid, hindi po daw dapat. No? Sabi ng ating Diyos. Verse 25, huwag din ninyong huwag din kayong tatanggap mula sa mga dayuhan ng hayop upang ihandog kay Yahweh. Huwag ninyong tatanggapin ang mga iyon, sapagkat ang mga ito'y may kapintasan. Ibang lahi, mga kapatid, hindi pwedeng ibigay para ihandog ng mga Israelita. Kailangan galing sa kanila, alaga nila, pinalaki nila, at dapat ding walang kapintasan. Sinabi rin ni Yahweh kay Moses, sabi dito, bisirong baka, tupa o kambing ay dapat manatili ng 7 araw sa piling ng inahin. Mula sa 8 araw, maaari na itong ialay kay Yahweh bilang handog na susunugin. Huwag ninyong papatayin ang inahin sa araw na patayin ninyo ang bisiro. Ang paghahain ng handog ng
pasasalamat ay gagawin ninyo ayon sa tuntunin upang kayo'y maging kalugod-lugod ayon sa tuntunin. Hindi basta-basta, hindi dapat na bigla nyo lang ihahandog, dadalin o anuman mga kapatid. No, hindi dapat. Dapat sabi dito, maayos ang lahat ng gagawin mga kapatid, walang kapintasan at naaayon mga kapatid. Sabi pa dito sa verse 29, ang paghahain ng handog ng pasasalamat ay gagawin ninyo ayon sa tuntunin upang kayo'y maging kalugod-lugod ayon sa tuntunin. Kakainin ninyo ito sa araw ng ring iyon. Huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ako, si Yahweh. Talagang sinasabi niya, ito ang gusto ko, ito ang bilin ko, ito ang inuutos ko, ito ang dapat nyong gawin. Ako, si Yahweh. Lagi niya sinasabing ganun. Dahil siya ang may utos nun, ang may bilin nun mga kapatid. Kanyang tuntunin ang mga yon. Sabi sa verse 31, sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ibinibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Huwag ninyong lalapastanganin ang aking pangalan. Sa halip, ako'y inyong dakilain sapagkat ako si Yahweh. Inilaan ko kayo para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto upang maging inyong Diyos. Ako si Yahweh. Talagang pinapaulit-ulit niya, ako si Yahweh, ako ang Diyos. Ako nagsasabi nito, aking utos to, aking tuntunin ito. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Yun ang laging sinasabi ng ating Diyos. Ulitin ko lang ang verse 31 mga kapatid. Sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh, huwag ninyong lalapastanganin. Sabi sa verse 32, huwag ninyong lalapastanganin ang aking pangalan. Sa halip, ako'y inyong dakilain sapagkat ako si Yahweh. Amen. And amen. Mga kapatid, pinaalala talaga sa atin, ano man ang gusto mong ihandog sa ating Diyos. Nung panahon na yon, mga hayop na susunugin, pasasalamat, para sa kapatawaran ng kasalanan, para sa kapayapaan, dapat maayos. Wala talagang kapintasan dapat mga kapatid, ni sa balat, o tabingi man yan, o kinapon man yan, lahat talaga. Wala dapat. Sabi pa nga ng ating Diyos dito, huwag kayong tatanggap sa ibang lahi. Kundi parang sinasabi ng ating Diyos dito na alaga lang ng Israel ang dapat ihandog ng mga Israelita. Hindi yung binigay ng ganito, hindi pwede. No, kahit pa yun ay sabihin natin na walang kapintasan, pero para sa ating Diyos may kapintasan yun. Ibang lahi ang nagbigay mga kapatid. At dapat din kung galing man yan sa Israelita na ihahandog mga kapatid, dapat yan ay maayos, malinis, walang kapintasan. Yan ang sinasabi ng ating Diyos. Napakaganda talaga ng kanyang sinabi dito. Gusto ko lang ulitin sa inyo mga kapatid ang verse 31, sundin ninyong mabuti ang mga tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. At sa verse 32, huwag ninyong lalapastanganin ang aking pangalan. Sa halip, ako'y inyong dakilain sapagkat ako si Yahweh. Dapat natin sundin ang kanyang mga tuntunin. Huwag natin lalapastanganin ang kanyang pangalan, mga kapatid. Dahil siya ang ating Diyos. Kailangan natin siyang dakilain dahil siya ay dakila. Siya ay banal, ang ating Diyos, mga kapatid. Yan ang dapat natin gawin. Yan ang inuutos, sinasabi ng ating Diyos. Sa iyo, sa akin, at sa ating lahat, mga kapatid. Kaya ulitin ko lang yung paglapit natin sa ating Diyos. Dapat tayo ay malinis na lalapit sa ating Diyos. Hindi basta-basta tayo, bigla ka nang mananalangin na galing ka sa gulo o away o pag-iisip ng hindi maganda o galing ka sa pagsasalita ng hindi magaganda, bigla kang mananalangin. Hindi po dapat ganun. Dapat lalapit ka. Malinis ang iyong puso. Wala kang isipin, wala kang galit, wala kang inis, wala kang kayabangan sa iyong sarili, sa iyong puso, mga kapatid. Dapat kang lalapit ng maayos, malinis at tama ang iyong paglapit sa ating Diyos dahil hindi naman niya pakikinggan ng iyong mga panalangin kung bigla ka na lang magsasalita ng halimbawa, galit ka nga, galing ka sa pagmumura o kung ano man mga pinagsasabi mo na hindi maganda, tapos bigla kang lalapit sa ating Diyos. Dapat mo munang ayusin ang iyong sarili. Dapat mo munang linisin ang iyong puso, ang iyong isipan, ang iyong damdamin, ang buo mong pagkatao bago ka lalapit sa ating Diyos, mga kapatid. Dahil sinabi niya, dapat siyang dakilain dahil siya ay dakila at ang ating Diyos ay banal.
Pag maayos ka na, malinis ang isip, ang puso, maayos ang pananamit na lalapit sa ating Diyos, saka ka lalapit at sigurado kong pakikinggan ka at maayos mo siyang kakausapin bilang Diyos na banal at Diyos na dakila. Yan ang inuutos at dapat nating gawin lahat, mga kapatid. Salamat sa ating Diyos at salamat po muli sa inyo, mga kapatid. At ulitin ko lang, yan po ang katapusan ng chapter 22, mga kapatid, dito sa Levitico. Mga kapatid, tayo ay lalapit. Alam kong maayos tayo ngayon na lalapit sa ating Diyos. Wala tayong isipin na kung ano-ano, walang mabigat, wala tayong kayabangan. No, mga kapatid, tayo ay lalapit sa ating Diyos upang magpasalamat, magpuri, at saka tayo hihiling sa ating Diyos. Nakikinig po siya ngayon, mga kapatid. Ano man na nangyayari, alam kong nakikita niya. Inaantay lang niya tayong magsalita. Lumapit sa ating Diyos na buhay. Magsiyoko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nagbigay buhay sa lahat ng may buhay. Aming Diyos na banal at dakila. Lord, nandito po kami upang magpasalamat sa lahat, Lord, ng iyong mga salita na naman na aming napag-aralan, napakinggan. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Lord, dahil binuksan mo po ang aming mga puso at isipan sa iyong mga salita. Ito'y maitatatak namin sa aming mga puso. Salamat, Lord, din sa lakas ng loob, sipag, talino na ipinagkakaloob mo sa akin upang maghayag din ako ng iyong mga salita, Father God. Salamat sa mga pastors, bishops, and leaders na patuloy na naglilingkod sa iyo, Diyos, na patuloy na naghahayag ng iyong mga makapangyarihan salita. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat po sa lahat, O Diyos. Salamat po sa blessings. Salamat sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman, pag-ayos mo ng bawat pamilya, pagpapalakas mo ng aming mga katawan. Salamat sa mga pagkain, pera at magagandang bagay, tahanan na meron kaming lahat, O Diyos. Yaan po ay galing sa inyo lahat. Kaya kami po ay nagpapasalamat, O Lord. Kalakasan, katalinuhan, kagandahan, sa iyo galing ang lahat ng yan, O God. At lahat ng meron kami, simula noon hanggang ngayon, ay galing po sa inyo. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Salamat po. At alam po namin, Lord, na aayusin mo na ang bawat buhay, bawat tahanan, bawat lugar, bawat bansa, O God. Lalong-lalo na ang Israel. Wala na silang kaguluhan. Magiging maayos, masaya, maunlad at tagumpay ang kanilang mga buhay in Jesus' name. In Jesus' name. Alam ko ganun din ang Pilipinas, O God. Hindi mo rin kami pababayaan. Iingatan mo rin po kami. Sasamahan po, proteksyonan mo po ang lahat ng tao sa Pilipinas. Ang virus na sinasabi niya, Lord, hindi makakaano yan, makakapanakit, makakapinsala sa bawat tao. Dahil protektado mo po kami sa Pilipinas man o saan man bansa, O God, sa buong daigdig. Ililigtas mo po kaming lahat. Iyan po ang aming mga panalangin, O Diyos. Ligtas kaming lahat, walang karamdaman, walang mamamatay, magkakasit dahil sa virus niyan, dahil nilinis mo na ang bawat bansa. In Jesus' name. In Jesus' name, O God. In Jesus' name. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa iyong kabutihan sa lahat ng tao. Salamat po sa pagmamahal mo sa bawat tao. Salamat po. Dahil alam ko po at alam namin na hindi ka po nagbabago, lalong-lalo na sa mga taong nagbalik loob sa iyo, sumusunod sa iyo, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po sa katagumpayan, O God. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Muli, Lord, at palagi ka namin pupurihin, sasambahin at dadakilain. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen. And Amen. Amen po, mga kapatid. Amen po. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo, mga kapatid. Salamat po. God bless po sa inyo lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po.